Mga mainit na balita ngayong tanghali. DOJ magsasagawa ng preliminary investigation sa illegal drugs cases ni Senator Leila de Lima mamayang hapon. Mahigit 400 Philippine National Police Special Action Force na nakadestino sa National Bilibid Prison pinalitan ng bagong batch ngayong araw. Pangulong Duterte tatawagan mamayang gabi si US President-elect Trump para batiin ito sa kanyang panalo sa eleksyon. Bagong US Ambassador to the Philippines dumating na sa bansa. At libreng medical mission para sa mga kabataan at kababaihan isinagawa ng UNTV, MCGI at Rotary Club sa Quezon City. Magandang tanghali, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang bangga ng motorsiklo at tricycle sa Bulacan kagabi. Narito ang report ni Nestor Torres. Nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang motorcycle rider na naaksidente sa Barangay Burol First sa Balagtas, Bulacan. Pasado alas 9 kagabi, nabangga ang sinasakyan nitong motorsiklo sa nakahintong tricycle sa gilid ng kalsada. May mga marurot lang na truck, di nakasignal ako, nakahinto ako, medyo matagal na. Lumalampas yung mga truck, nagulat kami, biglang may gumansal. Kinilala ang biktima na si JR Guban, 27 anyos at residente ng Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Matapos bigyan ng first aid ang mga tinamong sugat sa muka at magkabilang tuhod, dinala na ito ng UNTV News and Rescue sa Bulacan Medical Center. Nagpapasalamat naman ang common law wife ng biktima sa ginawang tulong ng UNTV. Po sa UNTV News and Rescue, sa tulong po na ginawa nila, na puntahan po kami kaagad automatically after nung aksidente nangyari. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Magsasagawa ng preliminary investigation ng Department of Justice sa drugs cases ni Senator Leila de Lima mamayang hapon. Mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza live. Yes, Roderick. Flor, alauna mamayang hapon, sisimulan itong preliminary investigation sa mga reklamong isinampa laban kay Senador Leila de Lima kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. 4 na criminal complaints ang nakasampa sa dating kalihim para sa mga kasong drug trafficking, graft, bribery at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno. 5 prosecutor ang itinalagan ng DOJ sa panel na hahawak sa mga reklamo laban kay de Lima at pangungunahan ito ni Senior Assistant State Prosecutor Peter Ong. Bukod kay de Lima, respondent din sa mga reklamo sina dating Bucor Chief Franklin Bucayo at Rafael Ragos, dating DOJ Undersecretary Francisco Baraan III at ang mga dating aide ni de Lima na sina Jonel Sanchez at Ronnie Dayan. Una nang sinabi ni de Lima na hindi siya dadalo sa pagdinig ngayong hapon at magpapadala lamang siya ng kanyang abogado. Flor? Roderick Mendoza, nagulat mula sa DOJ. May bago na ang itinalagang Bureau of Corrections Director. Gayon din ng bagong batch ng SAP Troopers na magbabantay sa New Bilibid Prison. Mula sa Muntinlupa, may report si Sherwin Kulubong live. Yes, Sherwin. Flor, pinangunahan ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang turnover ceremony ng Special Action Force sa New Bilibid Prison ngayong araw. 410 miyembro ng staff ang pinalitan ng panibagong batch ng Special Action Force para magbantay sa NBP. July 21 ngayong taon ang italaga ang SAP Troopers sa NBP dahil sa pagkalat ng iligal na droga sa pambansang piitan. Pinuri naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa Flor ang naging serbisyo ng pinalitang SAP Trooper at binili na ng mga bagong batch na iwasan na ma-involve sa anumang iligal na gawain at huwag ding tatanggap ng anumang suhol mula sa mga bilanggo. Bukod sa mga magbabantay Flor, pinalitan naman ni Attorney Benjamin de los Santos si OIC Ronaldo Asuncion bilang Direktor ng Bucor. Si Asuncion ay magsisilbi bilang Bucor Deputy Director for Operations. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Kulubong, nagulat mula sa Muntinlupa City. Naniniwala si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na may kaugnayan sa iligal na droga ang ginagawang panggugulo ng Maote Group sa kampanya ng pamahalaan laban sa ipinagbabawal na gamot. Mula sa Camp Crame, may report sila Ilagan live.
Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kinumpirma nga ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na may kinalaman sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga ang ginagawang pambubulabog ng Maute Group. Sinabi ni de la Rosa na mayroon siyang mga nakakausap na source mula Marawi City na nagsasabing konektado ang lahat ng ito. Sinabi pa ng general na ayon sa kanyang source, maraming drug lords sa Central Mindanao at Northern Mindanao na lubhang tinatamaan ng gyera sa iligal na droga ng pamahalaan. Kaya gumagawa aniya ang mga ito ng paraan para malinis ang atensyon o para malihis ang atensyon ng mga otoridad sa Oplan Tukhang at Oplan Double Barrel ng PNP. Kasama aniya sa paraan ng mga drug lord ay itap o kuhanin ang serbisyo ng mga teroristang grupo para isabotahe ang anti-drugs campaign, lalo pa at pera-pera rin naman ang habol ng mga ito. Nilinaw naman ni De La Rosa na hindi ito ang official stand ng pambansang pulisya, kundi personal na paniniwala niya lamang. Balik sa iyo, Flor. Lagan nagulat mula sa Camp Crame. Pinawi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangamba ng mga mamamayan na magdedeklarasya ng martial law matapos na isailalim sa Alert Level 3 ang bansa dahil sa natagpuang bomba sa Rojas Boulevard. Narito ang report ni Victor Cosare. Sa kanyang pagdalo sa 3rd ARMM Local Government Summit kahapon, pinawi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangamba ng ilan na magdedeklara siya ng martial law upang masugpo ang kaguluhang nangyayari sa ilang panig ng bansa gaya sa Mindanao. Pero kung magaling pa sa akin mag-martial law, kalukuhan niya. Nag-martial law tayo, no? Ano nangyari? Gumaling ba ang buhay natin hanggang ngayon? Wala. Mag-martial na ako dito. Patayin ko lahat yung Maute, pati yung mga religious extremists. Then, bakit? Yung bang nasa utak niya, maipasa niya sa anak niya? Hindi, kanya yun eh. So, but what this guy would remember is ang tatay niya pinatay. Sa halip, hinikayat ng Pangulo ang lahat na makipagkaisa para sa ikabubuti ng bansa. Kahit ang teroristang grupong Maute ay kukumbinsihin ng Pangulo na tumigil na sa panggugulo. Nilambing unahin ko talaga. Ako mismo magpunta. Doon sa Maute, 5 kambing, huminto ka na. Mamatay ka na. Tensyon, ilan? 50 lang kayo tapos maglaban kayo ng armed forces. Kalukuhan. Pumunta ka na lang doon sa Middle East. Mamili ka ng anong aeroplano, Emirates. Okay, bigyan kita ticket. Hindi doon. Ano bang gawin mo dito? Disturbuhin mo ang isang community? Pero ayon sa Pangulo, upang malutas ang problema sa Mindanao, ang tanging nakikita niyang katanggap-tanggap na solusyon para sa mga Moro ay ang federalism. Kaya hiling ng punong ehekutibo sa Kongreso, madaliin ang proseso sa paglipat ng bansa sa isang federal form of government. So, what's actually ang sinasabi ng Muslim rebellion or a Moro rampage there is actually the Moro nationalism, to put it correctly in the proper perspective. The anger fed in the minds of the Moro is actually yung nationalism niya sa lupa niya. Muli ding iginiit ng Pangulo na hindi dapat ikatakot na magiging daan ang federalism para mapalawig ang kanyang pananatili sa pwesto dahil magbibitiw siya sa posisyon oras na nailatag na ang federalismo upang bigyang daan ang bagong ihahalal na Pangulo. But I would suggest that it must have a strong precedent, otherwise delikado. Hindi ako tatakbo. Mamili na kayo ng Maranao kung ayaw si Brabzo gusto ng presidente. Bahala kayo dyan. Ako mag-retire na ako kasi I have done my share of nation building. Ito na lang inaalalayan ko. Just to avoid extremism because it is not our idea. Kung nanggaling dito yan. Ayon sa Pangulo, handa siyang ikampanya ang federalismo upang maipasa ito. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Ipinahayag ni Senator Leila de Lima na hindi basta-basta maipapasa sa Senado ang panukalang pagbalik ng death penalty sa bansa. At mula sa Quezon City, may report si Joyce Balancho live.
Magandang tanghali, Sir Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Nanindigan nga si Senator Laila de Lima na hindi dapat ibalik ang parusang kamatayan o death penalty sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa isang forum dito sa Institute of Human Rights sa UP College of Law, isinulong ni de Lima ang right to life at saka tinutulan din ang reimposition of death penalty. Ayon sa kanya, marami ng pag-aaral ang naisagawa na nagpapatunay na hindi epektibong pagsugpo sa krimen ang parusang kamatayan. Sasalungatin anya tayo sa ating pinirmahan sa International Convention on Criminal and Political Rights na nakikiisa sa ibang bansa sa pagtutol sa death penalty. Sa halip na ibalik o i-reimpose ito, ayon sa Senadora ay mas mabuti na lang anya kung ayusin na lang natin ang criminal justice system para masiguro papanagot ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Tamang parusa at tamang pagpapalakad anya ng correctional system ang nakikitang sagot ni de Lima. Isinulong rin ng Senadora ang kanyang alternative bill sa Senado na layong pahabain na lang sa 50 taon at walang parol ang reclusion perpetua. Ito ang pinakamatinding parusang maaaring ipataw sa mga convicted individuals. Samantala, Waila, dumalo rin sa forum kanina si Albay Representative Edsel Lagman na siyang tumututol rin sa pagpapabalik ng parusang kamatayan. Ayon nga sa kanya ay kinalungkot niya na ngayong linggo ay naipasa nga sa Kongreso ang substitute bill na pumapabor sa parusang kamatayan. Minadalian niya ito at inapruba ng kahit walang naipasang committee report. Sa panig naman ng Senado, sinabi ni de Lima na hindi agad-agad maipapasa ang panukalang ito, gayong mas magiging mabusisi ang mga senador sa pagtalakay nito. Dagdag pa niya ay marami anya sa mga senador ang tumututol sa pagpapabalik ng death penalty. Samantala, Waila, sa ibang balita naman ay kakasabi lang ni Senator de Lima na hindi siya dadalo sa gagawing preliminary investigation ng Department of Justice ngayon araw. Ayon kay Senator de Lima, ay magpapadala na lang siya ng abogado para dumating sa pagdinig. Maghahain din anya siya ng motion for reconsideration sa reklamo laban sa kanya, pero tumanggi muna siya magsabi ng mga detalye ng lalamanin nito. Maalalang nireklamo si de Lima ng Volunteers Against Crime and Corruption of the ACC dahil sa mga pamamayagpag ng droga sa loob ng New Bilibid Prison noong kalihim pa lang siya ng DOJ. Waila? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio mula sa Quezon City. Nakadagdag tawagan mamayang gabi ni Pangulong Rodrigo Duterte si US President-elect Donald Trump para batiin ito sa kanyang pagwawagi sa eleksyon. At mula naman sa Maynila, may report si Rosalie Coz live. Go ahead, Rosalie. Magandang tanghali, Waila. Mamayang alas 10:30 ng gabi, isang congratulatory call ang gagawin ni Pangulong Rodrigo Duterte upang personal na batiin ang tagumpay ng bagong US President-elect na si Donald Trump. Noong nakalipas na buwan matapos na agad mai-anunsyo ang pagkapanalo ni Trump sa US presidential elections, agad na itong binati ni Pangulong Duterte. Sinabi rin ito na hindi siya makikipag-away sa Amerika dahil sa bagong halal na Pangulo at ipinauubaya na niya kung ano ang magiging kahihinatnan ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Gayunman, nabanggit din ni Pangulong Duterte na umaasa siyang mananatili pa rin ang mga kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Binabatikos ni Pangulong Duterte ang Amerika dahil sa umano'y pagtuligsa nito sa kanyang anti-drug war. Samantala, may pagpupulong din mamayang hapon si Pangulong Duterte kina Moro Islamic Liberation Front Chair Al-Hajj Murad Ibrahim at dating Ilocos Sur Governor na si Luis David Singson. Waila? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz mula sa Maynila. Samantala, dumating na sa bansa kagabi ang bagong US Ambassador Designate sa Pilipinas na si Ambassador Sung Kim. Naritong report ni Jericho Alban. Pasado alas 10 kagabi nang dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang bagong kinatawan ng Estados Unidos sa Pilipinas na si Ambassador Designate Sung Kim. Nanumpa sa tungkulin si Ambassador Kim noong nakarang buwan sa Washington bilang kapalit ni dating US Ambassador Philip Goldberg. Pagdating nito ay agad itong humarap sa mga kawani ng media upang magbigay ng maikling pahayag. Ayon sa Ambassador, magiging abala siya sa kanyang trabaho na magsisimula ngayong araw. To deepen the bond between our two peoples, and I of course very much look forward to working with the Philippines government to strengthen this very important partnership between our two countries. Muli rin itong tiniyak ang matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na inaasahan aniyang mas lalalim pa. It's really one of America's most enduring partnerships, and there are many important dimensions to that relationship. But for me, the most meaningful or most fundamental is the deep bond and the extraordinary warmth between the peoples of the two countries. I think there is a great deal of respect
affection and admiration between Americans and the Filipinos. Bago may talagang kinatawan ng US sa Pilipinas, nagsilbi si Kim na US Ambassador to the Republic of Korea mula 2011 hanggang 2014 at naging Special Envoy Party sa Six-Party Talks mula 2008 hanggang 2011. Tubong Korea si Kim na kauna-unahang Asyano na magsisilbing kinatawan ng Estados Unidos sa Pilipinas. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang interview na hindi pa maaring makipag-alyansang militar ang Pilipinas sa Russia dahil sa umiiral na Mutual Defense Treaty nito sa United States of America. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nakahanda si Pangulong Rodrigo Duterte na makipagkaisa sa mga bagong kaibigan nitong bansa tulad ng Russia at China upang maipakita sa buong mundo na hindi limitado sa iilang bansa lang ang business at diplomatic relations ng Pilipinas. Ngunit sa isang exclusive interview ng Russian television network na RT, sinabi ng Pangulo na wala pa siyang plano na magkaroon ng pakikipag-alyansang militar sa Russia dahil sa umiiral na Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Estados Unidos. I am not ready for military alliances because we have a treaty that was signed in the 50s. But I am ready to cooperate with my new friends China and Russia to make this world more peaceful. Wala pa ring balak ang punong ehekutibo na magkaroon ng military alliance sa China. Ayon sa Pangulo, masaya naman siya sa mabuting ugnayan ngayon ng dalawang bansa. Finally, I reached the shores of China and we had a very good talk. And, President Xi Jinping is really a great guy. And little did I realize that somehow we have missed our chances in our history. Ipinagmamalaki rin ni Pangulong Duterte ang mga iniaalok na firearms ng China at Russia sa Pilipinas kasunod ng umano'y pagkansela ng Amerika sa pagbebenta ng mga baril sa bansa. US decided to cancel the procurement of weapons. And I said, I have a friend who has plenty. Una nang inihayag ng Pangulo na ang pagkiling nito sa China at Russia ay upang paigtingin ang economic cooperation ng Pilipinas sa dalawang bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod. Mga motorista at commuter maaari na magsumbong sa I Will Act portal ng MMDA. Pamahalaan, pinangunahan ang pagbubukas ng Disaster Responders Challenge 2016 bilang bahagi ng nalalapit nitong anibersaryo ng pagkakatatag. At housing units na ipinagbili umano ng mga beneficiary sa Zamboanga City, iniimbestigahan ng National Housing Authority. Day of the first round eliminations at dadayo ang UNTV Cup sa Strike Gym Bacoor, Cavite sa darating na linggo, the first ever provincial game of UNTV Cup. Sa first game at 2 p.m, Senate Defenders nais makuha ang first win ngayong Season 5. Samantalang ang MMDA Black Wolves ay nangangailangang manalo para sa tsansang makatawid sa next round. Senate Defenders versus MMDA Black Wolves. Sa second game at 3:30 p.m, muling haharapin ng BFP Firefighters ang Ombudsman Graft Busters. Paulit kaya ng Ombudsman ang big victory kontra BFP? O babangon ng BFP upang makabawi sa Ombudsman? Ombudsman Graft Busters versus BFP Firefighters. At sa final game at 5 p.m, championship caliber game ang huling aabangan.
Tatapusin kaya ng defending champion AFP ang perfect winning slate ng Malacanang. Malacanang Kamao versus AFP Cavaliers. Panoorin ang historical first provincial game ng UNTV Cup live sa Strike Gym sa Bacoor, Cavite. Mapapanood din sa UNTV News and Rescue. UNTV Cup Season 5, ang Liga ng Public Servants. Relive the lively music. Isa at kahit panuunan Ama, salamat sa pag-ibig mo na tunay at wagas. Ikaw ang kasama ng tumaliko ng lahat. Ibinuhos mo ang pag-ibig mo. And the winning moment at the Grand Finals night of A Song of Praise Music Festival Year 5. Catch the special telecast on December 4, 8:30 p.m. here on UNTV. Mula madaling araw hanggang gabi ay abala si Aling Tess sa kanyang mga panindang lutong ulam. Kailangan niyang kumilos dahil paralisado na ang kanyang asawa. Habang binigyan pa po ako ng lakas ng Panginoon, handa ko po isakripisyo yung buhay ko. Unang-una sa Diyos, syempre, kailangan ko maglingkod sa Diyos. Pangalawa sa aking pamilya, ang mga anak ko dapat, hindi ko sila mapabayaan. At tuloy pa rin yung pag-alaga ako sa asawa ko. Hanggat may buhay siya, hindi ko sila pababayaan. Upang matulungan si Aling Tess, may handog na dagdag pang kabuhayan sa kanya ang munting pangarap. Protesta sa harap ng tanggapan ng Human Rights Victims Claims Board ng mga biktima ng martial law. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Yes, Ray. Flor, pinag-BBTO sa pwesto ng grupong CELD si Human Rights Victims Claims Board Chairperson Lina Sarmiento dahil umano sa mabagal na proseso ng claims ng mga biktima ng martial law. Nagtungo mga ito sa tanggapan ng Claims Board sa UP Liman. Nangangamba ang grupo na hindi matatapos ang pamamahagi ng reparation o claims sa May 2018 na siyang katapusan ng termino ng board. Ayon naman kay Sarmiento, sinusunod lamang nila ang tamang proseso na nakasaad sa batas na sa pinakamabilis na paraan. Nag-iingat lamang anila sila dahil sa may natutuklasan silang peking aplikante kaya dapat na masala ang mga ito. Nangako ang board na sa December
ngayong taon ay aabot sa 30% ang kanilang matatapos na suriin, at bago matapos ang 2017 ay tapos na ang adjudication o desisyon sa 75,730 applicants. Magdaragdag pa ng tauhan ng board sa susunod na taon para mas mapabilis ang proseso ng dokumento. Flor? Ray Pilayo nagulat mula sa Quezon City. Pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pagbubukas ng Disaster Responders Challenge 2016 bilang bahagi ng nalalapit na ika-81 anibersaryo ng Sandatahang Lakas. Mula sa Camp Aguinaldo may report si Brian De Paz, live. Go ahead, Brian. Flor, magandang tanghali. Nagsagawa ng Disaster Responders Challenge 2016 ang Armed Forces of the Philippines ngayong araw dito sa Camp Aguinaldo. Nilahukan ito ng 29 na disaster responder teams mula sa AFP, Bureau of Fire Protection, LGU at private sector sa NCR. Sa udyat ng malakas na sirena ay nagsimula na ang senaryo ng 7.2 magnitude na lindol na kunwaring naganap sa Metro Manila. Nagkaroon din ng senaryo na may nag-collapse na struktura sa libis o boundary ng Quezon City at Pasig City at may mga biktima na natrap o naipit. Rumisponde ang iba't ibang local government disaster team at naglatag ng command post at dumating ang mga rescue ambulance. Sinagip ang mga biktima na nanggaling sa loob ng gusali at nilapatan ng pangunang lunas. Ang Disaster Responders Challenge 2016 ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-81 anibersaryo ng AFP ngayong buwan. Naniniwala ang AFP, MMDA at JCI Manila na malaking tulong ang ganitong aktibidad upang maipakita ang kahandaan ng mamamayan at pamahalaan kapag tumama ang malakas na lindol. 2 araw ang disaster drill na ito simula ngayong araw hanggang bukas. Ayon kay AFP, Brigadier General Eric Paraino, pagkakataon nito upang makita kung ano ba ang mga dapat na reviewin o amyendahan na umiiral na protocol patungkol sa disaster response ng pamahalaan. Anya, dinisenyo ito upang maging competitive at maging organisado ang mga responders unit. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Maaari nang magsumbong o ireklamo ang sinumang motorista at commuter sa bagong I Will Act portal ng MMDA. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Go ahead, Mon. Yes, mas mabilis nang maaksyonan ng MMDA ang mga sumbong at reklamo na nasasalubong ng mga commuter at motorista sa daan. Nilunsad ng MMDA ang I Will Act portal, isang online na sumbungan na matatagpuan sa website ng MMDA. Itama ang I Will Act na tab sa website ng MMDA at i-fill out ang form. Mahalaga na masagutan ng mga hinihingi impormasyon, lalo na yung reklamo at sumbong. Kakailangan din na makapag-upload ng picture ng inireklamong enforcer o di kaya'y pangyayari. Hintayin lamang sa loob ng 1 linggo ang reply ng MMDA bilang katunayan na natanggap na nila ang report. Maring sumbong sa I Will Act portal ang mga sumusunod: kotong enforcers, illegally parked vehicles, illegal loading and unloading, mga bus na bumibiyaheng bukas ng pinto, isnaberong taxi driver, sidewalk obstructions, illegal terminals, overloaded na pampublikong sasakyan, unattended excavation, tambak na basura sa mga estero. Ayon sa MMDA, malaking tulong ito sa trabaho ng kaunting bilang ng mga traffic enforcer na nasa daan. Katuloy ng MMDA ang grupo ng mga motorcycle riders na mag-iikot sa Metro Manila upang magsumbong gamit ang I Will Act portal. Yan ang latest. Balik sa iyo, Right? Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, mula sa Quezon City. Target ng Department of Health o DOH na maging HIV-free ang Pilipinas sa 2022. Nanatong report ni Aiko Miguel. Sa paggunita ng World AIDS Day, inilatag sa publiko ng Department of Health, World Health Organization at ilan pang organisasyon ang nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng HIV-positive cases sa bansa. Batay sa datos ngayong 2016, may naitatalang 26 na bagong kaso sa Pilipinas araw-araw kumpara sa isang kaso kada araw noong 2008. Mula 1984 hanggang October 2016, umakyat na sa bilang na 38,114 ang nagpositibo sa HIV o AIDS. Hindi pa man tapos ang taong 2016, umabot na sa kabuuang 7,756 ang kaso ng HIV-infected Filipinos. The Philippines leads negatively. It leads because it is the highest number of infections, 11 times the number of new HIV infections, even beating
our ASEAN country, Indonesia, and South Asian countries like Pakistan. Karamihan sa may AIDS sa bansa ay mga kabataang nasa edad 15 hanggang 24 na taong gulang. Kitang-kita po natin na ang bago pong mukha ng HIV ay ang Filipino youth. And ito po ay nakakabahala. Ito po ay alarming dahil pataas pa po ito ng pataas. Now in the Philippines, the situation is more dramatic because it never went down, it only went up. And this year we might be hitting as many as 10,000 newly diagnosed people with HIV, at least 25% more than last year. Bilang bahagi ng programa sa pagsugpo sa HIV, may libreng HIV self-test kits sa mga hygiene clinic at DOH-accredited hospitals. Plano ng DOH na pababain at maabot ang zero case ng HIV positive sa bansa sa 2022, bago tuluyang maituring na isa sa mga pangunahing dahilan ng kamatayan ng mga Pilipino. It will be available in selected areas, pero hindi lang sa mga health facilities. It can be available, for example, sa NYC na mga offices, sa mga offices ng mga NGO partners natin, Pinoy Plus, and other areas where our people can get counseling before they get the test. Nais ipabatid ng Department of Health sa publiko ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon sa bawat tahanan upang magabayan ang mga kabataan lalo na sa issue ng reproductive health. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umaasa ang mga may-ari ng pagawaan at tindahan ng paputok sa Bulacan na papayagan na sila ng DOLE na makapag-operate ngayon na tapos na ang kanilang safety and health training. Narito ang report ni Nestor Torres. Tapos nang sumailalim sa Occupational Safety and Health Training at Seminar ng Department of Labor and Employment ang mga manufacturer at distributor ng mga paputok sa bayan ng Bukawi at San Rafael sa Bulacan. Bukod sa DOLE, kabilang sa mga nagturo kaugnay sa labor safety standards sa firecracker establishment ang Bureau of Fire Protection. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga empleyado sa pagawaan o tindahan ng paputok. Sisiguraduhin natin na alam nila kung paano gamitin yung fire extinguisher, kung paano pumapatay ng apoy yung sandbag na ating required para masigurado natin pag nandyan na yung emergency, hindi yung magtatakbo lang sila. Bukod sa mga manufacturer at dealer, kasama ding sumailalim sa training at seminar ang mga trabahador. Ang safety seminar na sinasabi kasi namin noon, yung para sa mga may-ari. So ngayon, tinarget nila mismo yung mga manggagawa. Ngayon lang po nagkaroon ng seminar. Ngayon po lang namin nalaman paano po yung safety na sa paggawaan po ng paputok. Kung wala pong ganito, palagi po laging magkakaroon ng sakunang mangyari. Ayaw na pong maulit pa kahit kailan. Matapos ang sinagawang inspeksyon at seminar sa labor safety standard, umaasa ang mga may-ari ng firecracker establishment sa Bukawi at San Rafael na mabibigyan na sila ng permiso ng DOLE upang magbalik operasyon lalo na ngayong Disyembre. Nakiusap naman ang DOLE sa mga ito na makipagtiis muna dahil ang work stoppage order ay para na rin sa kanilang kaligtasan. Konting tiis po, ginagawa po ng Department of Labor ito para sa kaligtasan nating lahat. Yung mga nagtitinda, mga may-ari, mga mamimili. Ayaw na po nating mangyari uli yung nangyari sa Bukawi at saka sa Santa Maria. Na hindi lang maraming nadamay pa na mga bystander. Samantala, sunod namang sasailalim sa training at seminar ang mga manufacturer, dealer at mga empleyado sa paggawaan ng paputok sa bayan ng Santa Maria. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Mayong udto, Deb. Yes, daghang salamat Flor ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nakalain-laing dapit sa atong nasod. Giimbestigahan na sa National Housing Authority ang naibalita nga pagbaligya sa pipila ka mga beneficiary sa dakbayan sa Zamboanga sa housing units nga gitagana kanila. Aniya ang report ni Dante Amento. Ya-konfirma el National Housing Authority na siyudad de Zamboanga kaya resibi sila informasyon kay tiene cuantos mga kasirias asigon ya binde el mga beneficiaryo di este.
Asigon na informasyon kaya resibe LNHA tiene mga kwantos kasiriya siya akaba intriga con el mga biktima di Zamboanga City Siege. Otro ya el quien takeda hindi el mga original dueño. En conexión con este, tamandaya investiga el agencia el mencionado asunto por medio del Committee on Arbitration and Awards. We have heard cases like that and it is now being investigated by CAABS. CAABS is the Committee on Arbitration and Awards on awards for beneficiary selection. El aviso del NHA quien ay sale culpable na vendida e comprada del mga kasirias ay sumite apropiado castigo. Uno de estos el quitada con el derecho para recibir otra vez el provisión de kasirias na siguiente mga tiempo. So the moment we determine that there are cases like that, then the one who sold and the one who bought will be forever disqualified from availing of socialized housing units, either from the city government or the National Housing Authority. El mencionado provisión de caserías es parte del proyecto del gobierno para na mga biktima de Zamboanga Siege del 2013. Dante Amento, UNE TV Noticias, Rescate, Ciudad de Zamboanga. Suboy sa pagpangandam sa mga hulga sa terorismo o kidnapping sa bahin sa Visayas Region, padayon ang gihimong pagbansay sa mga security forces sa nagkalain-laing senaryo sa pag-atake sa mga terorista. Si Gladys Tuwabi ang muhatod sa mga detalye. Mas gipahugtan pa sa Armed Forces of the Philippines sa Visayas Region ang kapabilidad sa mga sundalo sa pagresponde batok sa mga daotang tawo. Kini human sa mga terror threats sa nasud sama sa mga hulga sa pagpamomba, kidnapping ug pag-atake sa mga teroristang grupo. Tungod ni ini plano sa AFP Central Command nga magbuhat usab og simulation exercise aron masuwayan og makita ang abilidad ug koordinasyon sa militar. Kauban ang nagkalain-lain pang mga ahensya. Karong semanaha unang gihimo ang simulation exercise sa CENTCOM nga gibuhat sa buntag. Ang sunod nga pagbansay-bansay buhaton sab sa gabii. So we intend to have another exercise practicing the interception or prevention of terrorism or kidnapping in the Visayas at night. And may capability tayo, ang Air Force natin have night flying helicopters and ganun din yung Navy. Mas mahirap dahil yung visibility mo is much less. Saka siyempre mas mahirap ang coordination. Sa usa ka bahin sa Negros Island gilaumang buhaton ang giingong simulation exercise tungod lakip kini sa lugar nga posibleng adtuan sa mga terorista. We intend to do it in Negros side. It is part of the Southern Visayas na maaring source of kidnapping or maaring venue for terrorist actions. Meron din tayong mga American communities sa Dumaguete area and they are also threatened. They are subject, they can be victims of kidnapping. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Kapin sa 3,000 ka mga trabaho ang ihatag sa mga local ug international companies alang sa mga walay trabaho nga Novo Ecijano sa gibuhat nga job fair sa Dakbayan sa Palayan. Kini ang balita ni Grace Doctolero. Nasurong nga sa nga ribo nga aplikante nagapoy itinadumado mga ili sa Jay Nueva Ecija. Itinaganos nga nakipila itinaaramat a jobs fair sa Jay Palayan City. Daytoy kat parte iti pa nagselebrar iti may 50 ket may isang anibersaryo iti pa nakapaisdek ti syudad. Sigon iti Palayan City government 3,000 nga trabaho. Tiaw-awis ti 20 nga lokal ken international nga kumpanya. Bayat iti pa nagtitinulong itinadumado mga sangay ti gobyerno nga indaulo ti Labor Department. May isa ka dagiti berbirukon dagitoy ket dagiti skilled worker, construction worker, factory worker, nurses ken naduma-dumapay nga medical practitioner nga maipan iti sabali nga nasyon. Dagiti local job vacancy met ket accountant, engineer, call center agent ken naduma-dumapay. Basically para po sa mga palayano sana na wala pong mga trabaho ngayon, mabigyan ng opportunity na magkaroon ng trabaho at yun, kasi gusto ko po ang mga palayano to have better lives, kaya po one way of having that is magkaroon sila ng proper income. Tulong po sa mga tao po na
nangangailangan ng trabaho. Kasi katulad po, taga dito lang po ako, madali lang pong commute namin. Papasalamat ako dahil kahit pa paano magkakaroon ng chance yung mga katulad kong unemployed na mapasok ng trabaho. Kabayatan na agbayag ti mararamat nga jobs fair aging ga-5 ti Disyembre. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag ken Panangalaw, Nueva Ecija. Ugmao ka na ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa dakbayan sa Subo, balik din ha sa inyong floor. Daghang salamat, Deb Reveral. Susunod, mamamayan ng Thailand tinanggap ang bago nilang hari na si King Maha Vajiralongkorn. At libreng medical mission para sa mga kabataan at kababaihan isinagawa ng UNTV, MCGI at Rotary Club sa Quezon City. It's very important to be able to help people because we are public servants. Other journalists are focused on writing, focused on format. Hindi mo naman pwedeng tanungin sa isang tao na who is very close to death or has had an accident, tatanungin mo pa anong pangalan mo. Kailangan matulungan nyo muna, stabilize the patient, administer first aid. This training is also important in our personal lives. Meron kaming mga mahal sa buhay na maari din namin matulungan. Makikita mo na yung tao talaga nangangailangan ng tulong. I think everything that you learned will come back to you. It will be the driving force. I have to save the life of this person. William Theo, trained rescuer and news anchor. UNTV News and Rescue. Itong pagkakataong ito, sa halip na kami ang magre-report, ako yung nagre-rescue at hindi ako yung nagsusulat ng balita. Kami naman yung tutulong doon sa mga biktima. Yeah! Dati, puro coverages lang, even doon sa sports, sa mga Olympics, sa Southeast Asian Games. Nag-start ako sa police. Pero never kung naranasan itong ganitong klaseng training, ibang level ito. At ito, i-cherish ko ito. Outside of UNTV, yung mga announcers dito, yung mga kasama kong doon sa mga ibang channel at even siguro doon sa radio, ay hindi pa nila nararanasan ito sa buong buhay nila. Flor Perez, trained rescuer and news anchor, UNTV News and Rescue. Nagpamalas na magandang performance na nagbabalik na si Tiger Woods sa una niyang paglalaro makalipas ang 16 na buwang pahinga. Nagtala si Woods ng 4 na birdies at isa lamang bogey sa front 9 ng Hero World Challenge sa Bahamas para sa 5 over par sa final 10 holes at tumapos ng 73. Na-sideline sa competitive tournament dahil sa back injury ng matagal na panahon, relax si Woods sa paglalaro at mistulang bumalik na ang kanyang husay. Si Woods, host ng Hero World Challenge, ay 14 times major champion. Alamin naman natin ang iba pang balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe.
Crown Prince Maha Vajiralongkorn becomes Thailand's new king after he accepted an invitation from parliament to succeed his father, King Bhumibol Adulyadej. The new king will also be known as Rama X or the 10th king of Thailand's Chakri dynasty. The Crown Prince has been expected to become the next king the day after his father's death, but had asked to delay the official proclamation so he could mourn. King Bhumibol died in October at the age of 88 and was the world's longest reigning monarch. Meanwhile, moderate to dense fog has been observed over various parts of North India. The low visibility followed by the thick fog led to an extremely slow-moving traffic. Tiwa Shrai will give us the details. लगातार दूसरे दिन घने कोहरे ने गुरुवार को नई दिल्ली को अंधेरा कर दिया। दिसंबर 1 को सारी सड़क, रेल और हवाई यातायात को अवरोध कर दिया है। गुरुवार सुबह घने कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे राजधानी स्थायी रूप में निलंबित कर दिया गया है। कोहरे की वजह से दृश्यता 50 मीटर से कम हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समय 9 बजे तक कम से कम 4 डोमेस्टिक उड़ान को रोक दिया गया था। चिंतित यात्रियों अपनी यात्रा की स्थिति की जांच करने के लिए उड़ान सूचना बोर्ड पर देख रहा था। मैं पंजाब से आ रहा हूँ और सिडनी को जा रहा हूँ। तो ये मेरी फ्लाइट बैंकॉक की है और रास्ते में बहुत ज़्यादा धूल थी, फॉग थी, जिससे बहुत दिक्कत हुई है। तो ये तो कुदरती है और जहाँ से एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं सड़क पे। तो भगवान की कृपा से तो फ्लाइट तो टाइम पे है। अब अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। घने कोहरे की वजह से रेल सेवा को भी अवरोध हो गया है। उत्तरी रेलवे ने कहा 50 ट्रेन देर से चल रही है। उत्तरी अमृतसर शहर में कोहरे से बिगड़ा हुआ दृश्यता की वजह से सारी ड्राइवर को अपनी सवारी हेडलाइट को चालू रखना पड़ा, तभी साइन बोर्ड ठीक से नहीं देखा जा रहा था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कोहरे अगले 6 दिनों तक रहने की अनुमान किया गया है। दिवस राय, UNTV समाचार और उद्धार, मुंबई, भारत। And days before the scheduled bilateral meeting between Prime Minister Shinzo Abe and Russian President Vladimir Putin, protesters flood the streets of Japan in an attempt to make Russia return the disputed islands, which was seized by the former Soviet Union at the end of World War II. Ryuju Sasaki has the news. 日本やロシアの両国が要求する問題の島の元島民たちを含む何百人の人が昨日東京の中心部で集結し、その島を日本に返還するようにと呼びかけていました。12月15日、安倍首相の故郷山口県にてロシアのウラジミール・プーチン大統領や安倍晋三総理大臣が日露首脳会談を開くに控え、集結が行われました。ある参加者の方々は首脳会談へ大きな希望を持っていると述べ、ロシアから自分の故郷を取り返せる最後の機会だと述べていました。問題の島、いわゆるロシアの南千島や日本の北方領土は第二次世界大戦後旧ソ連により占有された影響で、大戦を正式的に終戦するように平和条約を結ぶことに止めていました。安倍総理は台頭する中国へのカウンターバランスとしてモスクワとより良い結びを築け、低迷な原油価格やクリミア併合の後に押し付けられた欧米制裁措置から影響されたロシアの経済状況でありながら、経済的な協力の魅力はプーチン大統領との会議において解明を容易にすると期待しています。リュウジ・ササキ、 UNTV ニュース&レスキュー、日本。And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Nagsagawa ng libreng medical mission para sa mga kabataan at kababaihan ang UNTV at Members Church of God International at Rotary Club sa Quezon City. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Naghandog ng serbisyo publiko ang UNTV at Members Church of God International sa isang lugar sa Quezon City. Katuwang ang ilan sa ating mga partner in public service, isang medical mission ang isinagawa sa Rotary Center Roses Avenue. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang mga kabataan at mga kababaihan ang pangunahing nakinabang sa libreng serbisyong medikal na hatid ng himpilan. Umabot sa mahigit 165 residente sa lugar ang napaglingkuran sa libreng pediatric consultation, pap smear, pelvic ultrasound, OB/GYN check-up at nabigyan ng libreng gamot. Kasama ang Rotary Club of Neapolitan Fairview at Rotary District 3780 sa nakiisa sa grupo. Isa po sa programa ng Rotary Club of Neapolitan Fairview ay makatulong po sa mga bata, sa mga ina. Kaya itong araw po na ito sa OB/GYN and Pedia Day, nandito po kami, sama-sama po kami na nakikiisa po sa pagtulungan po ng UNTV. Nagpapasalamat naman ang mga residente sa Roses Avenue sa isinagawang libreng medical mission at umaasang hindi ito ang huling pagtulong ng UNTV at MCGI sa kanilang lugar. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. Ginawaran ang Members Church of God International o MCGI ng Jose Rizal Dugong Bayani Awards 2016 dahil sa mga na-donate nitong dugo ngayong taon. Mula sa Maynila may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Yes, for muling pinarangalan sa Dugong Bayani Awards ang Members Church of God International dahil nakapag-donate ng 5,587 blood units ngayong taong 2016. Sa Dugong Bayani Awards, nakapangalan sa mga bayani ang mga parangal depende sa dami ng blood units na na-donate ng mga awardee. Ilan dito ang Apolinario Mabini Award, Antonio Luna Award, Melchora Aquino Award, Gregorio Del Pilar Award, Andres Bonifacio Award at ang natatanging parangal award ang Jose Rizal Award. Sa mahigit 100 awardees, tanging ang Members Church of God International ang nakatanggap ng Jose Rizal Award, ang itinuturing na pinakamataas na award sa larangan ng blood donation sa bansa. Ito na ang ikalimang Jose Rizal Award na natanggap ng MCGI mula taong 2012. Taon-taon nakakasama ang Members Church of God International sa pangunguna ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon sa mga organisasyon na binibigyang pagkilala ng Department of Health at Philippine Blood Center dahil sa patuloy at walang sawang pakikiisa sa blood donation activities saan mang panig ng Pilipinas. Tinanggap ang Jose Rizal Award ni Bradani Navales ang kinatawan ng MCGI. Samantala, ayon sa Department of Health at Philippine Blood Center, nitong Nobyembre ay umabot na sa mahigit 900,000 blood units na ang donation. Target ng kagawaran na umabot ito sa 1 milyong blood units ngayong taon upang makatugon sa mga Pilipinong nangangailangan ng dugo, lalo na sa mga pagamutan sa Pilipinas. Patuloy na nag-aanyaya ang kagawaran ng kalusugan at ang Philippine Blood Center na makiisa sa pagdonate ng dugo upang makatulong na makapagligtas ng buhay ng mga nangangailangan ng supply ng dugo. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at happy weekend. Day of the first round eliminations at dadayo ang UNTV Cup sa Strike Gym Bacoor, Cavite sa darating na linggo, the first ever provincial game of UNTV Cup. Sa first game at 2 p.m, Senate Defenders nais makuha ang first win ngayong Season 5. Samantalang ang MMDA Black Wolves ay nangangailangang manalo para sa tsansang makatawid sa next round. Senate Defenders versus MMDA Black Wolves. Sa second game at 3:30 p.m, muling haharapin ng BFP Firefighters ang Ombudsman Graft Busters. Maulit kaya ng Ombudsman ang big victory kontra BFP? O babangon ng BFP upang makabawi sa Ombudsman? Ombudsman Graft Busters versus BFP Firefighters.
At sa final game at 5 p.m., championship caliber game ang muling aabangan. Tapusin kaya ng defending champion AFP ang perfect winning slate ng Malacanang. Malacanang Kamao versus AFP Cavaliers. Panoorin ang historical first provincial game ng UNTV Cup live sa Strike Gym sa Bacoor, Cavite. Mapapanood din sa UNTV News and Rescue. UNTV Cup Season 5, ang Liga ng Public Servants. Relive the lively music. Stood by me. Papahirin mo mga luha ko. Patawarin mo ako, o aking amang nasa langit. Sa sala ko'y iyong iniligtas. Ang iyong ako mag-isa at kahit panuunan. Ama, salamat sa pag-ibig mo na tunay at wagas. Ikaw ang kasama ng tumahigo ng lahat. Ibinuhos mo ang pag-ibig mo. And the winning moment at the Grand Finals night of A Song of Praise Music Festival Year 5. Catch the special telecast on December 4, 8:30 p.m. here